Hindi ko pa rin alam sino nagpapadisqualify sa akin. Talaga? Pero merong mga taong ayaw ako manalo, ayaw ako tumakbo. So actually that's something na I think hindi mawawala sa kahit anong telenovela. I don't think it's my family. I think may mga taong baka mas malalim yung interest na ayaw ako manalo or to get involved. When I was a mayor of Taguig, nakita ko that if you put politics aside and you focus on serving the people, napakadami palang pwede gawin ng gobyerno. And that's something I'm excited to do in Congress, na pag sinantabi yung politika, grabe pala yung kapangyarihan ng gobyerno para mabago yung buhay ng tao. Ngayon, na-print na yung mga ballots, so my name is in the ballot, so malaking bagay yun. Pero tuloy pa rin yung disqualification case, pero maganda ho nun, nandun na yung pangalan ko sa balota. So, mas magiging madali na yung proseso. Pero syempre, ang prayer namin ay mabasura yung disqualification case ko. Kung humaba naman at tumagal, maaaring kung manalo ako, ay maproklama na ako by the time na lumabas yung desisyon. So, sa akin, ang importante, nag-print na yung balota na nandun yung pangalan ko. Pero hindi ko nakaka-apekto sa pangangampanya nyo. I mean, yung mga botante po, aware sila na pwede kang butuhin. Yes, I think yun yung rason kung bakit may disqualification case. Para malito yung mga botante. So may mga umiikot, sinasabi nila sayang yung boto nyo kasi madi-disqualify lang si Lino. Na nakakapagtaka, di ba? Because I was mayor of the entire city of Taguig. At simula unang beses ko bumoto, nandun na ako sa unang distrito. It's the district of my dad, it's the district of my family. Pero ganun pa man, patuloy yung pagpapaalala namin na hindi masasayang yung boto nyo. I am a candidate for the first district of Taguig and Pateros. Noong isang araw lang, nag-hearing din kami. But yun nga, it's a long process sa COMELEC na pwede sabihin yung lahat ng opinion ko sa kanya. Pag meron siyang ginawa na hindi ko nagustuhan, sinasabi ko sa kanya. And usually, pinapakinggan niya ako. So ako, I miss that. No? I miss being able to talk to my brother. And hopefully, after the elections, no, magkasundo rin kami. I think we're more influential. Mas marami kaming matutulungan kung magkakampi kami. And again, naniniwala ako pareho kami ng puso. May mga bagay na hindi namin pinagkakasunduan, lalo nung dating administrasyon. Pero tingin ko, sa 1,000 issue, baka 2, 3, 4 yung hindi namin pinagkakasunduan. Pero yung iba, magkakasundo kami kasi pareho kami values. So, hindi man kami masyado nag-uusap ngayon, I pray that after elections, maayos din lahat. Pero ako, constantly, nagme-message naman ako. I think para sa kanila, syempre kuya, baka kulturang Pilipino, pag hindi ka sumunod, may tampo. Baka gano'n, no? Pero sa akin, may mga bagay na mas importante minsan, no, dun kaysa sa opinion ng inyong kapatid. And sa akin, more important than that is yung gusto kong pagservisyohan yung Taguig and Pateros. Thank you, Gorgie. Linawin lang po natin na sa ngayon po, umiikot-ikot si Direk Lino para magpakilala lalo at ipaalam ang Congress. So tatakbo siya, local po siya. So March 28 pa po siya magsisimula na mag-campaign, di ba? Yes. Ikot-ikot ka lang para alam mo na tatakbo kang congressman. Nagsisimula pa, the 45 days begins after March 28. So March 29 pala? Yes. March 28, the first day of local elections. Hanggang May 10, Yes. birthday ko yun. Last day. So, magsa-celebrate ka sa Taguig? Hindi. Kakasabi ko lang para si Mr. Rosel dito ako magsa-celebrate. Pag naririnig ko yun, especially during the pandemic, I always say that I owe that a lot to my training in production and in show business. In production, I think yung work ethics natin is unparalleled. Yung mga tao sa production, mga artista natin, tayo, showbiz media, everyone in entertainment, I think, wag mamasamain ng iba, pero I think works twice as much, no, as people in other industries because so much is asked of us. I think naging effective ako as a mayor because of our experience
working together, producing, directing. And I wanted to run as mayor kasi pakiramdam ko, mas marami tayong magagawa. I think, well, politics aside, but kunyari si Mayor Joy Belmonte in Quezon City is doing so much for the industry. Kasi like ako, hindi ko mahihiwalay yung pagmamahal ko sa industriya dun sa pagmamahal ko sa bayan ng Taguig tsaka munisipyo ng Pateros. And I think there's so much we can do kung mayor yung tatakbuhin ko. But I love and I respect my brother and my sister-in-law, and I think effective naman sila. May mga bagay lang na siguro hindi pareho yung pananaw namin, but I think they're effective. So, sa pananaw ko, bilang congressman, makakatulong ako sa kanila. So, yun yung approach ko when I decided to run for congressman. Na bilang congressman, madadala ko yung experience ko bilang isang city mayor, ma-advise si Mayor Lani. At the same time, I can fight for the advocacies nung industriya. Kung mayor mo ako, marami ako siguro magagawa para sa atin, pero sa lungsod ng Taguig lang. Parang yung ginagawa ni Mayor Joy, creating a film office, creating a film festival, fixing yung amusement tax. Pero sa Kongreso, ang maganda naman nun para sa industriya, tingin ko, mas malaki, mas malawak yung may paglalaban ko pagdating mo sa industriya. Okay, thank you, Direk. I'm in the first district of Taguig at Pateros. Tama ho, nagsimula ko yung political career ko sa Barangay Fort Bonifacio. Director ho ako ng NOAA, yung pelikula ni Zijan at ni Piolo. It's one of my first big projects sa Dreamscape. And I ran for barangay captain. Pero ang kasaysayan ko kasi nun, estudyante pa lang ako, nandun na ako sa District 1, yung districtong to. So this is the district of my family. This is where my dad ran and won bilang assemblyman noong 1984. Nandito yung bahay namin sa Bagong Bayan. So for almost or more than a decade, nandito ako sa distrito namin. Lumipat lang ako ng District 2 nung humingi ng tulong si Mayor Lani. So from the start, kaya ako napasok sa politika kasi humingi ng tulong yung pamilya ko. Ito siguro yung una kong takbo na ako ang nagdesisyon na gusto kong tumulong. Of course, I want the endorsement of Mayor Lani, of Kuya Alan. Pero I think kilala na rin ako ng mga Taguigenyo tsaka mga kababayan ko sa Pateros. So I won't say it's not important. It's important. And siguro hanggang Mayo, liligawan ko yung endorsement ni Mayor Lani tsaka ng brother ko. Pero something na I won't compromise is I'll always speak my mind. I'll always tell them the truth. Kung may maganda silang ginagawa, susuportahan ko. Kung may hindi maganda, sasabihin ko. And I think that's what partnerships are built on. I've learned so much working with Regal. Tinatawagan ako ni Mr. Rosella pag may problema. Uusap kami. Usap kami ni Keith. We have many conversations from production to marketing. And ako, yung totoong partnership, sasabihin mo kung may mali. Sasabihin mo kung ano yung tama. Magtutulungan kayo sa tamang direksyon. And ako, yun yung isang bagay na hindi ko kinokompromiso. That's why running as an independent, palagay ko, mas libre ako na magbigay advice. Kunyari, sabihin ko sa kapatid ko, huwag masyado makipag-away. Sasabihin ko na kahit sa politika, mas maganda when you have alliances and you can help more people by making more friends. Direk, one last question for me. Ito Isang malaking pagkakaiba namin, baka ni Mayor Lani at ni Kuya Alan, if I was mayor during the time na yung EMBO, ang tawag ng EMBO Barangays ay na-award sa Taguig, I think magiging very different yung approach ko. Because I think there are things that we can learn from Makati. And I think masyado kaming naging competitive. Ang problema sa pagiging competitive, ang naging biktima, yung mga taga-EMBO. So for example, yung mga taga-EMBO ngayon, sikat sa buong Pilipinas yung OSMAC, di ba? Hospital ng Makati. Pasok ka lang, taga-Makati ka, pwede ka mag-dialysis. Masama ba sabihin na napakagandang programa nun? Ako, napakagandang programa nun. Yung mga kababayan namin ngayon sa EMBO, hindi sila makapasok sa OSMAC. So for me, hindi masama na ako, isang Cayetano, lalapit sa administrasyon ng Makati at sabihin, may paraan ba para magamit ng constituents namin yung ospital ng Makati. So ako, it's something na I think I bring to the table na since hindi ako politiko at wala akong pangarap na pang-nasyonal, ang gusto ko lang gawin, mapagsilbihan yung mga kababayan ko. And again, it's a lesson from showbiz. Sa showbiz, pag hindi ko alam paano tirahin tong eksena to, hindi ako nahihiya
na ito, natututo pa lang ako ng pagdidirect sa Starstruck, kasama ko na yung iba sa inyo. Tatanong ko talaga sa DOP ko, paano kaya maganda coverage nito? Tatanong ko sa artista ko, anong tingin nyo? Mataas ba ito? Mababa? Parang I think in showbiz, we learn to collaborate. And normal sa ating tanggapin na maraming magaling. Minsan sa politika, gusto nila, ang magaling, eto lang, tagig lang. And ako, I think that's something I bring to the table that I've learned in production and in entertainment. Na hindi masamang humingi ng tulong sa iba at hindi masamang sabihin na magaling ang Pasig, magaling ang Pateros, magaling ang Taguig, magaling din ang Makati. Tell my brother na pareho kami pareho yung nagpalaki sa amin. No? We have the same values. Maybe we don't have the same approach. But I think at the end of the day, kami magkakapatid, Pia, Ate Pia, Kuya Alan, silang mga nasa politika, I think we share the same values. Iba lang yung approach namin. So ako, I hope that we can trust each other, na we are all competent and we're all capable, and that in our hearts, we all want to help and to serve the Filipino people, and that we allow each other to do so.